Sa unang bahagi ng ating aralin sa video na ito, alamin natin at isa-isahin ang mga sangkap ng isang grapikong nobela. Una, panel o kwadro. Ito ang pinakapayak na unit ng grapikong nobela. Bawat panel ay kumakatawan sa isang eksena o sandali sa kwento. Maaari itong magpakita ng aksyon, damdamin o mahalagang pangyayari. Ang laki at ayos ng panel ay nakaaapekto sa pacing ng kwento. Halimbawa, isang malaking panel na nagpapakita ng labanan, nagpapahiwatig na mahalaga o dramatiko ang eksena. Ikalawa, gutter o espasyo sa pagitan ng panel. Ito ang puwang sa pagitan ng mga panel kung saan nangyayari ang tinatawag na closure. Ang pagbuo ng mambabasa ng koneksyon ng mga pangyayari. Dito iniisip ng mambabasa ang nangyari sa pagitan ng dalawang eksena. Halimbawa, sa panel 1, tumakbo ang tauhan. Sa panel 2, nasa ibang lugar na siya. Sa gutter, iniisip ng mambabasa ang paglipat niya ng lugar. Ikatlo, text box o caption or narasyon. Naglalaman ito ng salaysay ng tagapagsalaysay o karagdagang impormasyon. Karaniwang nagbibigay ng konteksto, oras, lugar o damdamin. Halimbawa, kinabukasan, sa isang tahimik na baryo. Ikaapat, speech bubble or speech balloon. Ito ang lalagyan ng dialogo ng mga tauhan. Iba-iba ang hugis depende sa emosyon. Maaaring bilog kapag normal na usapan, zigzag kapag sigaw o galit, cloud-like kapag iniisip o minsan ginagamit din bilang thought balloon. Halimbawa, tumigil ka, nasa matulis na balloon na nagpapakita ng galit ito nakalagay. Ikalima, thought balloon. Ito ay ginagamit upang ipakita ang iniisip ng tauhan. Karaniwang may hugis ulap at may maliliit na bilog papunta sa ulo ng tauhan. Halimbawa, sana hindi niya malaman ang sikreto ko. Ika-anim, pointer o tail ng balloon. Ito ang maliliit na bahagi ng balloon na nakaturo sa nagsasalita. Napakahalaga nito upang maiwasan ang kalituhan kung sino ang nagsasalita. Halimbawa, kung dalawang tauhan ang nasa panel, ang pointer ang magpapakita kung kanino ang linya. Ikapito, pamagat o title. Ito ang nagbibigay ng unang impresyon sa mambabasa tungkol sa tema o paksa ng kwento. Maaaring simboliko o direkta. Halimbawa, ang huling bayani. Maaaring tumutukoy sa sakripisyo o kabayanihan. Ikawalo, credit o credits. Dito nakalagay ang mga lumilikha ng akda tulad ng manunulat o writer, ilustrador o tagaguhit or artist, tagatinta, tagakulay at tagatitik. Mahalaga ito dahil ang grapikong nobela ay produkto ng kolaborasyon. Naisa-isa na natin ang sangkap. Dumako naman tayo sa katangian ng isang grapikong nobela. Unang katangian, may malinaw na simula, gitna at wakas. Ang grapikong nobela ay tulad ng tradisyonal na nobela. May estrukturang naratibo, may simula, gitna at wakas. Halimbawa, sa simula, ipinakilala ang bida. Sa gitna, nakaranas ng mga problema. At sa wakas, nalutas ang suliranin. Ikalawa, may sentral na salaysay. May iisang pangunahing kwento na sinusundan mula umpisa hanggang dulo. Kahit may side stories, umiikot pa rin sa pangunahing tema. Halimbawa, kwento ng paghihiganti. Lahat ng pangyayari ay konektado rito. Ikatlo, may pag-unlad ang karakter. Nagbabago ang tauhan dahil sa kanyang karanasan. Ito ang tinatawag na character development o character arc. Halimbawa, isang mahiyain
na naging matapang dahil sa mga pagsubok. Ika-4, maingat ang dialogo at pagsasalaysay. Limitado ang espasyo sa grapikong nobela kaya dapat maikli ngunit makabuluhan ang dialogo. Dapat suportado ng larawan ang teksto, hindi maaaring puro salita. Dapat balanseng biswal at teksto. Halimbawa, isang eksenang malungkot. Hindi na kailangang ipaliwanag ng mahaba kung makikita naman sa ekspresyon ng tauhan.